So, good day sa inyong lahat at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan dyan at sa lahat ng patuloy na nagsuporta sa nagsuporta at subaybay sa ating munting channel yan. So, merong dinala kasi dito sa akin na isang electric fan. So, yan, nandito na naman siya, yung paborito kong electric fan. Yan. So, ang problema nito, dinala na may-ari dito sa bahay kasi namumblema sila, wala daw power. Tapos binuksan na nila dito sa switch, wala naman putol. Sabi nila, bakit hindi gumana? Sabi ko, baka may problema sa motor, sabi ko. So, dinala dito sa akin. So, sa pag-check kasi ng mga ganito, mga electric fan na walang power, dito kagad ang tira niyan. Wala muna sa tester, dito muna una sa shafting. Kailangan umikot, ganito umikot. Yan. Kailangan umiikot siya, kailangan hindi rin siya kalog. Dito talaga unang pagkita mo ng electric fan, dito kagad ang check pag walang power. Dito kagad. Konektado ito sa motor. Kasi kung baka diferensya ito, yung motor ang matitamaan. Yan. So pre-play naman siya umiikot at wala siyang kalog. Hindi pag inangat itaas baba mo, walang kalog, at saka pag hinugot mo wala rin kalog. Kailangan paghugutin. Wala rin siyang kalog. Ibig sabihin walang mga tama yung bushing. Hindi yun ang pinagmulan ng walang power. Ang pinagmulan nito baka sa fuse niya, pero titingnan natin kung sa fuse nga talaga walang kalog. Ibig sabihin namatay ito dahil sa init, dahil sa init lang. Hindi ito namatay dahil nagka-problema itong shafting, kasi maaring magka-problema yung motor dahil dito sa shafting. Kapag matigas ito, ibig sabihin pupundihin niyo yung fuse sa loob. Kapag matigas ito, sumalambot ito, ibig sabihin ang problema nun baka dito sa loob o dito sa switch. Yan. So susundan natin tong diagram nito, ituturo ko sa inyo. Ito tinatawag na mga test point ko. Yan. Ayan siya. Ito yung color code ng standard. So white, black, red. So ang white na yan pinalitan ko ng violet para hindi kasi makita, kasi ginawa ko yung violet. White yan. White, black, red, green. Yan ang common. Yan kasi ito kasi ang ginagamit na color code. May color code kasi yung mga company. Ito yung standard na color code nila. White, black, red, green. Yan yung ano nila, yung color code nila sa motor. Bali isa sa loob ito ng isang insulator. Sa loob yan. Ito. So, dinala dito sa akin, walang power. So, try nating isaksak muna. Yan. Saksak muna natin. Tuturo. Sundan natin ito, diagram na to. Yan. Sundan natin itong diagram para makita natin kung saan ang nagka-problema. So, saksak muna natin to. Yan. Saksak muna natin. So, yan. Isaksak ko na yung saksakan. Tapos, on na natin. Yan. Ibig sabihin, hindi umikot. Yan, o. Hindi siya umiikot. Yan, number 2, number 3. Yan, walang palo. Walang andar yung electric fan. Ibig sabihin, dito yung problema niya na tao o dito. Sa switch siya. So, bunutin muna natin to. Kasi may power ito. Yan, nandiyan yung ilaw ko. Yan. Madali lang yan. Ganito. Dito pa lang sa saksakan, lagyan muna natin ng groove yan. Kasi para mag-contact yung dalawang test probe. Yan. Lagyan muna natin ng kunting groove lang. Ganito lang natin yan. Yan. Para magkaroon lang ng contact yung tester. Para magkaroon lang ng contact yung tester natin. Pwede sa times 1. Sa times 1, times 100, times 10. So dito ako sa times 10 para mas accurate kasi itong times 10 talaga. Yan. Times 1 pwede rin. Yung times 1 na yun, ang ginagamit ko talaga yung times 1 kasi pang contact ko yan eh. Ito pang reading na ito. Contact na reading pa. Yun, ang binibigay ng times 10. Contact na reading pa. Yan. So, try natin i-on sa number 1. On, walang palo. Ibig sabihin hindi nag-contact. Number 2, number 3. Hindi nagpalo yung tester natin. Ano? Number 1, number 2, number 3. Ibig sabihin hindi pumalo yung tester natin. Ibig sabihin may problema talaga tong unit. Off muna natin. Kalasin. Dito kasi sa diagram, tingnan natin itong diagram. Dito. Yan. Dito pa lang sa saksakan niya,
Yan, dito pa lang. Ilagay natin dalawang test probe kanina dito. Dito pa lang. Matitrace kagad natin yan. Yan o. Matitrace kagad natin. Kasi, kapag nilagay natin yung dalawa dito, pag pinindot natin number 1, kailangan may contact kagad yan. Papalo yung tester natin yan. Kasi tatakbo dito yung ano ng tester. Yung kanyang signal. Yan. Babasahin niya yan dito. Tatakbo yan dito. Ibig sabihin, baka dito pumundo yung ating tester. Hindi siya makatawid dito dahil bloated itong fuse. Dahil pundi itong fuse, hanggang dito lang siya. Kasi ito yung fuse na tinatawag natin. Dito. Yung number 1 na sinelect natin kanina, tumawid yan dito sa 0. Yan dito. Bali kumuntak yan dito kasi isa lang naman pwedeng mong ipindutin dito. Hindi pwede number 2, number 3 o number 3 man, number 2. Kung saan dyan ang pinindot mo, yun ang maglalaro sa itaas. Yun ang susunod dito sa kabilang tester. Halimbawa, number 1 yung pinindot. Nandito yan. Akit yan sa itaas. Dito. Dito yan. Dito. Dadaan ng motor. Ibig sabihin, pag dumaan ng motor, makaka-reading. Papunta rin yan dito. Yan. Ibig sabihin, hindi sila mag-contact dahil sira ata itong fuse na ito. So, bago doon, bago ang tira doon, dito muna tayo sa 1, 2, 3 sa test point. Yung tinatawag na test point. 1, 2, 3. At saka ito. Itong binuhol na ito. Ipapaliwanag ko kasi napaka-importante nito. At napakalapit niyan sa switch, hindi sila nag-iiwalay. Mapa-rotary switch man, mapapindutan na switch, ay hindi yan nag-iiwalay itong dalawa. Yan. Yan talagang laging tatandaan kasi nasa loob ito ng insulator hanggang dito sa motor hanggang sa taas. Mula sa switch hanggang papunta yan dito ay nasa loob ng insulator yan. Kaya magkasama yung apat na to. At ito yung laging test point. Tinatawag yan. Itong nakaiwalay at saka ito. Yan. So, ganun pa naman. Kanina, kagad, pag pindot number 1, pag pindot dapat ng number 2, dapat pumalo yon. Kasi yung isang tester natin, tatawid yan dito sa number 2. Kung sakali sa number 2 man, tatawid yan dito. Yan, dadaan pa rin yan doon sa fuse. Ito pa rin daanan nila. Dito sila talaga magsasalubong palagi. Yan, hanggang sa fuse hanggang dito. Hanggang dito. Yan, hanggang dadaan yan doon dito. Yan. Ibig sabihin, papalo yung tester natin. Makaka-reading yung test dahil dumaan siya ng coil. Yan, papalo yon, ibig sabihin, dadaan siya ng coil. Kung sa number 3 na naman, tatawid ng tester dito na black. Sa number 3 na naman yung dadaan doon, papunta sa taas. Yan. Yan, dumaan siya ng coil, ibig sabihin, makaka-reading yon. So, meaning, hindi siya nag-reading. Ibig sabihin, baka ito yung problema. Dito. Dito yung problema sa fuse. Kasi hindi siya makatawid sa fuse. Kasi bloated ito, pundi. Yan. So, ngayon, dito muna tayo sa 1, 2, 3. 1, 2, and 3. Yan muna test point natin. Kailangan sa pag-test natin dito sa 1, 2, 3. Dito. 1, 2, and 3. Kailangan pag binaliktad natin yan, balik-baliktarin natin. Kailangan maka-reading tayo. Yung palo lang. Walang reading muna dito. Yung palo lang muna. Kailangan pumalo lahat ito. Yan, walang reading na ibibigay. Kailangan mag-contact lang lahat. Palo lang lahat. Yan, kailangan magbalik-balik ta rin. Kailangan pumalo, okay? Kasi pag nilagay yung test probe sa number 1, number 2, kailangan dadaan rin yan ng coil, yan o. Yan o, yan. Babalik yan dito sa number 1. Ibig sabihin, makaka-read tayo nun. Tapos kung number 2, number 3 naman, ay dadaan yan dito. Yan. Dadaan yan dito. Ibig sabihin, makaka-read din yun. Pero, hindi natin titingnan yung reading. Yung contact lang nila. Itong number 1, number 2, number 3. Sisiguraduhin muna natin na buo ito. Itong 1, 2, and 3. Yun, ganun lang yun. Saka tayo pupunta rito. Kailangan buuhin muna itong dalawa, itong tatlong to. Kailangan mag-contact yan. So, paano gawin yun? Buksan muna natin yung unit. Yan. So, buksan muna natin to. Ito yung una-una mong gagawin kapag walang contact. So 95% pa lang yung kanina na nandun sa saksakan niya, nandun tayo tumira. Mas magandang tumira dito sa loob. Sa switch talaga, ang test point yan, switch talaga ang unang tatakbuhan. So yan. Sana yun. So ito na siya. So itong isa na to, yan, ganito yan palagi oh. Tinanggal ko lang. Yan, dito, nakaganito yan. Yan, nandyan yan palagi. Magkatabi ito.
at magkatabi rin ito. Dalawang to, magkatabi na palagi ito. Kung saan yung switch, kung saan ng switch na ito, nandito rin yan, nag-iisa. Kung nandito naman sa itaas yung switch, dito yung switch niya sa itaas, yung rotary, nandito rin yan, ang ito, nandito rin yan, magkatabi yan, hindi sila naglalayo. So dito muna tayo. Lagi nyo tatandaan, ang switch at saka ito, magkatabi. Yan ang test point na tinatawag, dalawa silang, ito yung magkatabi dahil ito yung madaling sundan. Yan, ito sila oh. Yan sila oh. Yan oh. 1, 2, 3 at saka yan. Ito, yung pinagbuhol sila, dyan yan. Dito yan siya. So tanggalin ko. So ito na yan oh. Nilagyan ko lang ng cover. Kasi tinanggal na nila to eh. Yan, tanggalin ko na lang yung cover para makita natin. Yan. So ibig sabihin, dapat pumalo yung tester natin. So dito muna tayo sa kabila. Ito muna oh. Sa AC line. So dito muna tayo. Kailangan mag-test muna tayo dito. Sa kabila dito sa line 1 at saka dito. Kailangan pumalo yung tester natin at saka dito. Kailangan pumalo din kasi yan ang may connection. Para siguraduhin natin na okay yung saksakan. Baka sa saksakan pa lang problema. Yan dito. Lagyan natin. Yan. Kailangan pumalo yung tester dito. Walang reading ito kasi hindi dumaan ang coil. Yan. Dito muna tayo. Yan. Hindi pumalo yung tester natin. Naka times 10 tayo. Pwede na times 1, times 10, times 10k. Times 1, times 10, times 100. Dito naman sa brown. Ibig sabihin pumalo yan. Ibig sabihin buo yung isang linyang ito. Yung papunta sa 0 ito. Papunta ng 0. Buo yan, buo. Dapat pumalo. Yan o. Ibig sabihin may contact yun ng line 1. Itong line 2 naman. Line 1 o line 2 pareho lang yan. Itong line. So itong line 2 na naman. Yan. Kailangan pumalo din. Ibig sabihin, pumalo yung line 2 natin. Ibig sabihin, buo itong saksakan. So, may nag-contact, nag-contact, pailalim hanggang dito. Ibig sabihin, ang line 1 na ito. Ang line 2. Line 1 man, line 2, pareho lang yan. Kailangan mag-contact muna ito. Yan. Ganito lang yan. Yan. Kailangan nag-contact yung dalawa. Yan. Na lumabas dito, papuntang saksakan. Ibig sabihin, buo ito. Walang sira. Minsan kasi may putol dito sa gilid. Sa loob pala dito. May putol. Yan. Ibig sabihin buo yan. So dito ang test point yan na tinatawag. Yan. Yung 1, standard color nito ito. 1, 2, and 3. Ibig sabihin white, black, red yun sa standard. Na color code na ginagamit nila. 1, 2, 3. Ibig sabihin white, black, red. Okay? White, black, red. Or 1, 2, 3. Yan. Dito tayo tira. Kailangan pumalo yung tester natin. Kailangan may palo. Yan. Yung palo lang, hindi muna tayo magbibigay ng reading, palo lang muna. Yan, kasi hindi kasi ma-detect dito ang reading. Palo lang kasi 1, 2, 3 lang ito. Ibig sabihin, naka-settings tayo sa times 1 and times 10. Yan. Pwedeng hindi muna tayo mag-calibrate, pwedeng i-calibrate, pwedeng hindi rin. So, kailangan pumalo to. Ibig sabihin, pumalo. Pumalo yan. Kahit balibalik ta rin yan. Kailangan papalo lahat yan. Yan. Kailangan papalo kasi dadaan sila ng coil. Ibig sabihin, makaka-reading yan. Yan ang may mga reading. Kailangan makaka-reading yan. Dumaan sila kasi ng coil. Yan. Ibig sabihin, good itong mga windings nito ng white, black, red. Ito yan o. Yan o. Yung white, black, red. Yung white, black, red, yan. Meaning buo yan. Kasi tinira natin dito. Yan. Ibig sabihin yung 1, 2, 3 na yan. Pinadaanan natin ng test probe. Kahit balibalik ta rin mo, ipapalo yan kasi dadaan sila ng coil. Ayan, dadaan sila ng coil yan. Babalik. Yan, babalik. Kung dito na naman, kailangan dadaan ng coil yan. Makaka-reading yon. Yan, ibig sabihin, may mga contact sila. Ibig sabihin, buo yan. Buo yung 1, 2, 3 na. Ito na lang yung problemahin natin. Yung isa. Yung nakabuhol. Ito yan o. Yan. Pumunta yan sa itaas. 4 kasi apat sila dito. Yan o. 4 o. White, black, red at saka isang green. Kaya
white, black, red, isang green. White yan. White, black, red, isang green. Yan yon. So meaning buo na itong 1, 2, 3 mo. Hindi mo na yun kailangan buo mo na yun sa pag-test bago dito lipat. So kapag dito tayo mag-test point, yan sa binuhol na yon at saka ito sa 1, 2, 3, kailangan mag-contact na. Kailangan mag-contact na. Yan. 1, 2, 3. Kailangan makakontak tayo. Yan. Kahit hindi natin pindutin, dapat mag-contact na dito. Yan. So kasi dadaan niya ng motor dito. Dadaan niya ng motor. Yan. Dadaan ng motor. Yan. Oh. Ibig sabihin makaka-reading na tayo dyan. Yan. Dadaan sila ng motor. Yan. Yan 3. Dadaanin siya ng motor. Wag mula dito. Yan, dadaanan sila ng motor. Yan, ibig sabihin makaka-reading tayo pag dito yung test point natin. Yan yan lagi yung sinusundan. Susundan palagi yan kapag magto-troubleshoot ka na dito talaga yan. Yan dito. So dito lang gagawin na natin. So ayan siya, ito, yung green na umakyat sa taas. Kailangan pumalo na. Pumalo, kakalibrate na natin. Doon tayo mag-calibrate. Yan, lagay natin sa 0. Yan. Kailangan pumalo ito. Kailangan magbibigay na siya ng contact. Yan. So dito tayo. Ibig sabihin, pag ganito, hindi pumalo yung tester natin. Yan. 1, 2, 3 yan na. White, black, red. White, black, red. 1, 2, 3. Hindi nagbigay ng palo. Yan. Hindi nagbigay ng reading. Meaning, may problema nga yung ating fuse. Dito. Yan o. Dito tayo nagkonekta. Tapos dito. Sa 1, 2, 3. Yan. Meaning, hindi tumawid yung connection ng isang test probe dito. Tumigil lang siya dito. Hindi siya makatawid dahil bloated yung fuse. Pundi ito. Ang fuse na to sa loob. Kasi pag dito, ibig sabihin, pag tinest point natin sa number 1, ibig sabihin, papasok yan dito eh. Yan o. Dumaan siya ng coil. Makaka-reading tayo dyan. Yan. I-bloated ito. Hindi siya makatawid dito. Hindi siya makakadaan. Hindi makakadaan yung ating test probe na pula. Dito hindi makakadaan. So number 2 naman, kung dito naman tayo tira, ibig sabihin tatawid yan doon sa taas, makaka-reading dapat tayo. Yan. Dadaan yan dito. Kailangan magtagpo itong dalawa kasi na test probe. Yan. Kailangan magtagpo ito yung connection nilang dalawa. Dito naman sa number 3, dumaan na rin yan ng coil yan o. Yan, dumaan din siya ng coil. Ibig sabihin makaka-reading tayo diyan. Dadaanan yan dito. Yan. Hindi siya makadaan dito yung reading natin. Hindi sila mag-contact nitong dalawang test probe nito dahil bloated itong fuse. Kagaya nito. Kailangan pumalo yung tester kasi may contact. Ganunin yun. Kailangan may contact. Yan. 1, 2, 3. Ibig sabihin walang contact. Baka nagka-problema dito. Kasi kung buo ito, kailangan dito pa lang makakatawid na yung reading natin. Nakakatawid yan dito sa fuse. Kung number 1 na yung test point natin, kailangan tumawid yan dito. Kailangan mag-contact itong dalawang test probe. Yan. At saka yung reading, magbibigay na siya ng reading. So wala siyang ibinigay. Ibig sabihin, ang problema talaga yung fuse na ito. Ito kasi yung tawiran talaga ng isang linya. Dito. Kaya ito yung palatandaan kasi yan ang humahawak ng fuse dito sa taas. Ito siya. Yan ang green na yan. Yan ang humahawak ng fuse. Basta nakaiwala yan ng ganon. Nakaiwala yan. Yung magkasama talaga palagi sila yan dahil naghahawak yan ng fuse dito sa tatlong to. Yan. Taghawak ito. Kung buo yung fuse nyo sa loob, ibig sabihin, kukontak na ito. Kailangan pumalo na ito doon. Kailangan pumalo na yan doon. Yan. Kailangan dito pa lang, papalo na siya. Yan. So gawin natin, buksan muna natin to. Hindi mo na tayo nagbubukas ng talagang motor. Try nating jumperan muna kung kaya natin panda rin. Buksan natin yung unit dito sa likod. Buksan nyo na lang. Yan. Hindi muna tayo ngayon magbubukas ng motor. Talaga. Try nating i-jump gamit yung ating diagram. Yan, bunutin lang, hagutin sa likod. Yan. Hindi muna tayo magbubukas talaga ng motor. Try nating jumperan ng isang pirasong wire lang. Tanggalin muna to dalawa. Kasi yung capacitor, tanggalin mo na yan. Ihiwalay lang muna silang dalawa. Yan.
Ayan, iwalay lang muna. Ayan. Ito ay para sa kapasitor yung dalawa. Ito ay para sa kapasitor din. Yan, magkadikit lang naman silang dalawa dyan. Yan. Yan o, kapasitor. Ayan. 1.7, ibig sabihin magandang klaseng motor to, makapal. Ibig sabihin magandang klaseng, magandang uri. Kaya paborito ko tong standard na to. Ayan, so dalawang to, dito tayo magte-test. Dito tayo magko-connect muna gamit ito. Yan o. Hindi siya dumaan ng coil. Ayan o. Kung number 1 yung test point natin, number 2, number 3. Kailangan dito tayo. Yan. Hindi siya dumaan ng coil o. Ayan o. Sa dalawang capacitor na ito, dito sa puwetan ito, dalawa galing sa motor. Hindi yan dadaan ng coil pag dito tayo tumira. Ibig sabihin papalo yung tester kasi hindi siya dumaan ng fuse. Yan o. Yan pa. Yan o. Yan. Yan, diretso. Ibig sabihin, tawiran yan. Ibig sabihin, makakontak tayo doon. So, dito tayo dadaan. Kukuha tayo ng isang wire. Magja-jump tayo dito. Jump tayo dito. Papunta dito. Para ang lahat ng ito, 1, 2, 3, makatawid dyan. Dito, makatawid sila dito. Para gumana yung motor. Ibig sabihin, yung fuse na ito, bloated ito. Ibig sabihin, cut yan dyan, cut itong green. Ibig sabihin, hindi natin gagamitin yung green na yan. Kukuha tayo ng isang wire, kukonekta natin dito sa fuse. Sa ano pala, sa capacitor dito. Kasi dapat dugtong yan. Yan, kung pinutol ko, putol yan. Pinutol ko muna. Hanapin natin yung reading dito na mataas. Yun ang pagkukonektahin natin. Kung ito yung read yung mataas na reading, ibig sabihin, dyan tayo magja-jump na isang wire papunta rito. Kung ito yung nakita natin na mataas, ibig sabihin, yung black, ibig sabihin, dyan tayo magkukonect pa ilalim. Bali, mawawala na yung koneksyon ng green na yan kasi hindi na makatawid dyan eh. Yan ang ginagawa kapag matigas yung mga yung mga thread nya. So dito tayo daan. Paano magawa yon? Gagamitin natin yung number 1. Gagamitin natin yung number 1 na test point. Tapos ito. Dito tayo tira. Hanapin natin yung mataas na reading gamit yung times 10 na settings. Yan. Kailangan makuha natin yung mataas na range, mataas na reading gamit yung times 10. At gamit yung number 1 na ito. Para hanapin lang yung mataas na reading dito sa number 1. Sa number 1 yung isa. Dito sa dalawa, hanapin natin yung mataas na reading. So start tayo doon. So matanggalan natin to. So dito tayo tira. Calibrate muna natin para malaman natin. So calibrated na. Na-adjust na natin. Times 10. Iwalay. Yung isa ilagay sa number 1. Ito number 1 yung white. 1. Ibig sabihin yan dyan dito. Yan. Yan o number 1. Yung white. Yan number 1 white yan. Diyan kayo maglalagay. Pwede kung walang butas. Pwede lang itutok yung isang test probe dyan. Pwede itutok dito. Pwede itutok dyan. So ilagay natin kasi may butas siya. Ay dito na lang. Para ganito. Hanapin natin yung mataas na reading, doon tayo magja-jump. So, hawakan natin to isa. Ibig sabihin, itong red. Itong red. Itong red muna. Ibig sabihin, ang na-read niya ay so nakadikit na yung isang test probe natin dyan. Tapos doon sa number 1, nakadikit pa rin yun. So 20, 22, 24, 26. So 26 siya. Ibig sabihin 26 ohms yung red. 26 ohms yung red. Tanggalin natin. Yung black na naman dito. 26 ohms yung red. Yung black lan 30, 35, 40, 45, 50. Oh, 45 siya. 45 malapit siya sa 50. Ibig sabihin 45 ohms yan. Yan, 45 ohms, malapit siya sa 50. Kasi 5 ang pagitan niya, 5 ang bilang. 30, 35, 40, 45, 50. So, ibig sabihin, 45 yung pinaluan niya. So, ibig sabihin, yung mataas na ito, yung pagkakabitan natin ng isang wire. Yan, 45 yan, 45. Ito naman, 26.
Yan o, 26 malapit sa 30. So ito yung kapag kakabitan yung itim. Yan, 45 ang reading yan. Sa settings ng times 10. Yan. So tanggalin natin muna, tanggalin mo yung number 1. Yan, tanggalin yung tester muna. Ibig sabihin lang, ang pagkakabitan nito, itong brown, itong black pala kasi dito nakita yung mataas na reading. Ginamit natin yung number 1 para makita yung mataas na reading. Ibabalik natin tong kabila, itong red dito. Yan. Balik sabihin, bilek yung red. Pagkakabitan natin to, isa wire. Kuha tayo ng isang jump na wire. Yan, kaya yung ginagawa nila na jump ganito. Dito yung tira o sa itim. Ibabalik natin yung itim rin. Bale, nagputo lang tayo para makita natin yung reading at saka makapag-jump tayo. Inangat ko muna. Kung kayo mag ganito, lagyan nyo ng tape. Sa akin kasi nakahang na, hindi nang gagalaw yan. Medyo matigas yung klase ng wire. Hindi naman gagalaw yan. Tapos ilalagay natin dito. Kasi sabi ko kanina, ito yung umahawak ng fuse. Kaya dito tayo dadaan. Kaya may nakikita nyo minsan yung mga jumper na mga electric fan dito dumaan-daan ng leeg. Pinapadaan nila dito sa leeg. Oh. Pinapasok nila dito sa leeg itong isang wire na to. Tagos yan dito. Kaya yung tawag yan jumper. Yan, jumper lang muna tayo. Try natin na paandarin lang. Yan. So balatan ko lang muna to. Yon, palaging tatandaan ito. Ganito yan pag nakaganito palagi, magkasama talaga sa switch yan eh. Yan. Kung saan ang switch nandoon yan, yan nakaganon. Tanggalin muna to. Diyan natin ilalagay yung isang wire. Ibig sabihin, naka-jump na yung wire natin. Yan. Naka-jump na siya. Ako lang naman dito mag-isa eh. Kahit hindi ko na yan lagyan ng tape. So sanay rin naman ako. Pag kayo, lagyan nyo ng tape ha. Yan, di mo lang naman ito. Lagyan nyo ng tape. Ibig sabihin, okay na ito. Nalagyan na natin ng tape. Nalagyan na jumper natin dito sa mataas na reading. Ginamit natin yung number 1. Yung white kanina. Yan yun. Ito, number 1. Yung white. Yan. Kaya nakita natin yung mataas na reading. Yun ang pagkakabitan ng isang jumper dito. Tapos dito. Sa binuhol kanina. Bali, 3 na sila dyan. Bali, dito yan sa diagram mo. Bali, ganito yun nangyari. Yung black, kinabit natin dito. Yan. Tapos itong red, binalik na natin dito. Ibig sabihin, dito natin nakita yung mataas na reading. Yung reading na, ilan yun, 45 ohms. Yung 45 ohms nandito natin nakita. Yan. Tapos yung isa naman dito, sa kabila naman nakita natin yung 26. 36 ba? 26 ohms. So dito na nakita natin yung 45 sa black at yung 26 na readings nandito naman sa red. So, ibig sabihin, diretso na yan yung wire dito. Diretso na yan yung wire dito. Yan, diretso na yan dito yung wire. Yung green wala nang kwenta kasi bloated yung fuse. Jumper tawag dyan. Puntay kasi yan dito. Yan, bali yung connection dito na. Pag ganito. Ayan. Yan. Bali yan na. Ibig sabihin wala nang kwenta itong isa. Ito. Wala nang kwenta yung green na yan. Wala nang kwenta yung green. Ang pumalit dyan, yung kulay yellow. Hindi na siya dumaan ng fuse. Yan. Ganito na siya. Yan. Ibig sabihin makakakontak na siya sa number 1, number 2, number 3. Makakakontak na sila dyan. Ibig sabihin, iikot na to. Kasi wala naman problema tong shafting. So, saksak natin yan. Open ito. Open. Lagyan nyo ng tape kung kayo. Sure na lang siguro nalagyan natin ng tape yan. Para walang makuryente. Temporary tape lang.
Ayan. Lagyan natin ng tape. Kasi yung iba, nilalagay nila dito sa leeg, pinapasok, sinasama dito. Kaya minsan ay medyo delikado yun kasi ganito, nakadaan sa leeg. Kung magalaw yung electric fan, magagalaw-galaw din yung wire. Kailangan pag mag-jump sila, italian na talaga ng electrical tape. Dito. Ganito yan. Nakaloob, dito pumapasok. Sinundan din nila ito. Sa leeg dito. Pinasok dyan. Tumagos dito. Yung iba, yan. So, try lang naman ito. Kung talagang bloated yung fuse natin. So, isaksak ko na. Yan. Yan ito. Tingnan natin mga commander. Try natin. So, try natin paandarin kasi naka-jump na tayo dito eh. Yan o. Naka-jump na tayo. So, nakasaksak na yan. Naka-open lang yan. So, try natin number 1. Sugod na yan number 1 na yan. Yan. Ibig sabihin, sa fuse nga talaga yung sira. Number 2. Ibig sabihin, good na yan. Number 3. Sabihin, good. Ibig sabihin, 0. 0 na siya. So, bunutin na natin. Ibig sabihin, wag mo na. Wag mo na bunutin. Ganito. Ibig sabihin lang, yung green na yan, pwede natin putulin yan. Kasi yan ang pinalitan na. Itong green na to, pwede natin putulin yan. Kasi wala nang kwenta yan, kasi dito na dumaan eh. Ibig sabihin, kapag gumandar ang electric fan, pwede nang putulin yan, yung green. So, natin. Ibig sabihin, naka-on yan, putulin natin yung green, wala nang kwenta. Dahil sa diagram, malalaman kaagad natin. Yan. Ibig sabihin, putol na yung green na yan. Yan o. Putol na yung green. Mandar pa rin siya. Yan. Mandar pa rin. Number 2. Number 3. Yan. Kahit putol na itong green to. Pinutol ko na. Kasi yun na nga ang kapalit niya dito. Kapalit niya na yan o. Yung green na yan, pinutol na yan. Ito yun ang kapalit yung yellow. Kaya dumaan dito. Hindi na siya dumaan ng fuse. Gaya nito, hindi na siya dumaan ng fuse. Ito na yung pinalit. Yan. Ibig sabihin, nagkararan na kahit number 1, number 2, number 3. Yan, magraran na yan dito. Ibig sabihin, makakatakbo na yung line 1 dito. Line 1 papunta rito, line 1. Hanggang sa number 1, number 2, number 3. Punta dito yung output. Yan. Yung dalawang yan. Yan. Punta rito. Tataas. Yan. Yan, dito punta. Yan. Ibig sabihin, naandar na yung electric fan mo. So, yan ang nangyari dyan. So, maghanap muna ako ng fuse dito kasi wala pang fuse na pamalit. So, gusto sanang magturo ng may fuse kasi maganda talaga lagyan ng fuse. Pero kung pang DIY lang naman sa bahay lang, ilagyan nyo na lang i-direct nyo na lang kasi wala naman kayo mabibili ang fuse sa mga lugar nyo. Payo ko sa inyo, i-direct nyo na lang, walang problema doon. Yan, direct nyo na lang kasi last chance nyo na yun eh. Last chance na ng buhay ng motor yun kapag direct na. Kung wala naman kayo mabibilhan, okay na yun. Kung wala naman, kung DIY lang naman, hindi kompleto yung gamit nyo, rektan nyo na lang. Ganun lang yun. So hanggang dito na lang. So kita-kita na lang tayo sa sunod na video.